Kung meron kang player na nakakatakutan sa NBA mga ka-idol, wala ng iba kundi si Russell Westbrook sa kanyang prime mga ka-idol. Ang halimaw ng high-flying point guard ng OKC noon. Gaano nga ba ito kalakas sa kanyang prime mga ka-idol? So, kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe at paki-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa marami pa pong i-upload dito. Siyempre, nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. Huwag niyo naman kalimutan, paki-follow na rin at paki-like sa mismong video mga ka-idol. So, sa episode natin mga ka-idol, ito'y kwentong Westbrook mga ka-idol. So, ating ating tunghayan yung kanyang buhay sa kanyang prime mga ka-idol. So, ang video na ito ay nanggaling kay Chad TV. So, bisitahin natin yung kanyang YouTube channel mga ka-idol. Marami po siyang mga covered na mga NBA, lalo na sa mga history mga ka-idol. So, yun. Wag na natin itong papatagal ng mga ka-idol. I-play na natin to. So, Russell Westbrook. Kung may player kang dapat katakutan, si Prime Russell Westbrook. Here's Westbrook racing up the floor, coast to coast, and he throws it down. Sinabi ni Kobe dati na ang manlalarong ito ang pinakanahawig sa persona niya sa loob ng court. Parehong magaling, pero parehong kontrobersyal. Si Westbrook lang ang gwardyang nag-a-average ng 10 assists pero natatawag na buhaya. Nanalo ng MVP pero natatawag pa ring talunan. At nabansagang superstar pero tinuturing pa ring cancer ng kanyang koponan. Kaya gaano nga ba kagaling ang isang prime Russell Westbrook? Tara pag-usapan natin. Pero bago tayo mag-umpisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang 1xBet. Tara't gawin natin mas interesting ang So yun mga ka-idol, i-ano lang natin tong kanyang... So yun. Pick ng 2008 NBA draft. Seattle Supersonics ang pumili sa kanya na ngayong kilala natin as the OKC Thunder. Nung unang pumasok si Westbrook sa NBA, hilaw pa sa hilaw na matatawag ito. Isang point guard na walang court vision at shooting guard na walang tira sa labas. Pero ang nagpaingay sa pangalan ni Russ noon ay ang kanyang freakish na athleticism. Ang kanyang liksi at bilis ang naging dahilan kung bakit espesyal na tinuring si Westbrook noon. Walang kayang pumigil sa halimaw na ito at bibihira lang din ang nagtangka. Madalas kasi pagka-rebound niya ng bola, bubulusok na ito pababa at dadakdak na. 80% ng highlights nila sa mga unang taon niya ay ganyan. Coast to coast one-man fast break, natatapusin niya gamit ang kanyang signature na cockback jam. Pero hindi natin maitatanggi na erratic at out of control pa ang laruan ni Russ sa mga panahong ito. Malayo-malayo sa methodical na approach ng mga dating point guards na sina John Stockton at Jason Kidd. Pero hindi niya kailangang pamarisan ng mga court generals na yan dahil sa pangatlong season pa lang niya, hinirang na siyang all-star averaging 22 points and 8 assists. Sa sumunod na taon naman, nakatungtong na ang OKC sa finals dahil sa kanya. And against the Heat, ang naging primary matchup na pinag-usapan noon ay ang banggaang LeBron versus KD. Pero papayag bang magpasabaw si Westbrook sa dalawang ito? Syempre hindi. Sa pivotal na Game 4 nga ng seryeng yon, umiskor si Russ ng 43 points. But towards the end of the game, naging questionable ang shot selection niya. Kaya panalo ang Miami to bring home a 3-1 lead. Sa Game 5 naman, Westbrook shot a horrendous 4 out of 20 sa field and OKC lost that series. Most of the blame ay napunta hindi kay Russ, kundi sa subpar na pinakita ni James Harden. Pero hindi rin naman ligtas sa mga kritiko si Westbrook dahil kahit 27-6-6 ang average niya sa series. Yung mga time na ito mga idol ay mga young player to. Sila Kevin Durant, James Harden, Westbrook mga idol sa OKC mga idol. So hindi pa wala pang wala pang takot makipagbardagulan sa loob ng court mga idol. Yon, bagsak naman siya sa efficiency at decision making. Biruin nyo sa seryeng ito, mas lamang pa ng 3 attempts per game si Westbrook kaysa kay Durant. Ibig sabihin mas pinili ni Russ na siya ang sumubok umiscore kaysa ipasa sa reigning 3-time scoring champion na si KD. Pero despite this, many believe na ang trio nila Durant, Westbrook at Harden ay magiging isang dinastiya. Something na alam nating hindi na mangyayari dahil tinrade ng Thunder si The Beard papuntang Rockets. Kaya ang naiwan na lang si Russ at si KD. But don't get me wrong, they had no problem sa departure ni Harden. Noong 2013 nga, they even won 60 games sa regular season, top of the standings sa West. At ironically, ang nakaharap nila sa first round ay si Harden at ang Houston. At sa game 2 ng seryeng yon, nangyari ang kinatatakutan ng lahat. Matapos tumawag ng timeout ng Thunder, nag-attempt ng steal si Pat Beverly at sumabit siya sa kanang tuhod ni Russ. Tumayong umiika si Russ at kitang-kita ang frustration sa body language niya. Napunit kasi ang meniscus niya sa tuhod dahil sa isang walang saysay na antics ni Beverly. Tinapos pa rin naman niya ang larong yon with 29 points. Pero dahil nga sa injury na yon,
he was ruled out for the rest of the season. Kaya dito nasubok ang tatag ng karera ni Russell Westbrook. Marami ang nag-iisip noon kung makakabalik pa ba siya sa NBA with the same athleticism na pinakita niya nung una. O matutulad siya sa kapalaran ni Derrick Rose na hindi nakarecover fully matapos ang isang knee injury. At ang mas nakakatakot pa, ito pa lang ang unang pagkakataon na naging injured si Russ. Sa high school kasi he never missed a single game. Ganoon siya ka-durable. Pero ang unang surgery niya was not enough para sa recovery niya. Kaya sinundan pa ito ng 2 pang operasyon bago ang 2014 NBA season. And thankfully matapos yon, ready to rock na ulit si Westbrook just in time para sa playoffs. At doon walang naging bakasang injury na inindan niya. Kung paano natin siya nakita nung una, mas athletic at mas mabilis pa nga siya ngayon. Kaya tinulungan niyang makaabot ng conference finals ang OKC sa taong yon. Pero sawi pa rin silang maka-advance against the Spurs despite Westbrook norming 27, 6, and 7. At noong 2015 si KD naman ang nagtamo ng isang season-ending injury. At ito lang pala ang kailangan ni Russ para maipakita ang 100% lakas niya. He averaged a career high 28 points per game which is the number 1 sa buong liga noon, along with 7 rebounds and 9 assists per game. But without KD, bigo silang makatongtong lang playoffs. Kaya sa sumunod na taon sinubukan nilang bumawi. They won 55 games sa regular season at nakaabot sa conference finals against the Warriors. And they were looking good sa seryeng yon. Sa Game 4 nga kumamada si Westbrook ng 36 points, 11 rebounds, and 11 assists para mag-uwi ng 3-1 series lead. At isang panalo na lang sana, may rematch na sila kay LeBron sa NBA Finals. Pero napaabot pa ng Golden State ang serye into a Game 7 at sa huling 3 laro ng series na iyon, Russ shot 35% sa field at 30% from deep with 5 turnovers per game. Kaya nasilat pa ang Thunder at umuwing luhaan blowing a 3-1 series advantage. And to make matters worse, free agent na si Durant come next season at ang malaking tanong noon ay magiging loyal ba siya kay Westbrook at manatili sa OKC o pipirma sa iba at magsusuot ng panibagong jersey. And KD made the worst decision para sa isang Thunder fan. Lumipat siya sa Warriors, ang kupon ang nagbigay sa kanila ng pinakamalaking heartbreak last season. And as expected, galit na galit si Westbrook. Pero ginamit niya itong motibasyon para patunayan na hindi na niya kailangan si KD. And without Durant to share the ball, naghalimaw si Russ para sa OKC. You want to talk about putting some hurt on it. All I can say is, why not? 42 triple-doubles on the season. Sa 2016 season, he set a record sa NBA averaging 31.6 points, 10.7 rebounds, and 10.4 assists. Becoming only the second player sa NBA na makapag-average ng triple-double sa liga. And come 2017 season, mas marami pa siyang records na binasag. Nagtala siya ng 42 triple-double sa taong yon at 3 doon, 50-point triple-doubles. Siya rin ang may pinakamataas na usage rate sa NBA at ang nanguna sa liga in terms of scoring. All in a single regular season. But pagdating ng playoffs, nalaglag kaagad sila ng Rockets. Ang katotohanan kasi, kahit gaano kahalimaw si Russ, they never played as a team. Biruin nyo sa seryeng yon, Westbrook averaged 37, 11, and 11. Pero hindi sila nagka-chansang manalo sa Houston. Kaya sa mga puntong ito, marami na ang nagdududa. Nakakatulong pa ba ang triple-doubles ni Westbrook sa team? And despite norming 10 assists sa isang laro, selfish ba talaga itong si Russ? Ang sagot dyan, oo. At hindi. Para makumbinsi kayo, tingnan natin ang mga numero. 80% ng games na triple-double ang average ni Westbrook, panalo ang OKC. At tuwing uupo siya sa bench, nagdidip ang performance ng team. So indikasyon niya na malaking parte siya sa mga panalo ng Thunder. Pero sa kabilang banda, hindi naman talaga kasi nag-work ang hero ball sa playoffs. At hindi lang dahil hindi niya kalibel ang mga teammates niya. Sa una pa lang kasi designed to fail na talaga ang roster na yon dahil sa kung paano niya tratuhin ng mga supporting cast niya. 90% of the entire possession, hawak niya ang bola. Madalas napipilitan lang itong ipasa ang bola kapag nakukuyog na siya at paubos na ang shot clock. At dahil dito, wala ni isang player from OKC other than Westbrook ang nakakabuelo para matulungan ng team. Nag-average man kasi siya ng 10 assists per game, iba pa rin talaga kung fluid ang galaw ng bola at nakakahawak lahat ng players sa loob ng court. Ang tinatakbo kasing opensa ng Thunder is so heavily dependent kay Russ, kaya kapag umupo ito, wala na talagang direksyon ng team. And sa history ng basketball, hindi talaga gumagana ang ganyang sistema. Pero sige, sabihin nating maraming naipanalong laro si Russ all by himself. One-man show, ika nga. Pwede rin nating sabihin wala siyang choice kundi gawin yon dahil let's face it, bilang lang sa daliri ang mga all-star na naging kakampi ni West sa OKC. Pero hindi pa rin natin pwedeng itangging ang mga pinakamahusay na players sa NBA, lalo na sa guard position, kailangan marunong mag-maximize ng players na nakapalibot sa kanya. And kay Westbrook, you can argue na nasayang lang ang potential nila. Kundi magsaset ng screen, mag-aabang lang sa kanto for a kick out. Yan lang ang naging trabaho ng supporting cast ni Russ. Meron pa palang isa, ang pag-box out para walang kaagaw si Russ sa paghakot ng rebounds para sa kanyang triple-doubles.
Lumabas ang mga pintas na yan kay Westbrook sa playoffs dahil doon talaga na-expose ang kahinaan ng OKC. Sa regular season naman kasi, halimaw sila sa pangunguna ni Westbrook. Si Russ pa nga ang tinanghal na season MVP sa taong yon at deserve niya yon. Dahil statistically, siya lang ang mamaw na nakapagtala ng triple-double averages in 2 straight years sa modern NBA. Even LeBron hindi nagawa yan. Kung skills or stat padding yan, hindi na mahalaga yon dahil kitang-kita naman natin kung paano binuhat ni Russ ang OKC sa regular season. Pero pagdating sa playoffs, ibang usapan na yon. And after his MVP season, 3 taon pang kumarga ng triple-double averages si Russ pero again, nalalaglag pa rin sa first round. Aminin naman kasi natin o hindi nag-evolve ang laro ni Westbrook. Sa NBA na puno ng high-octane at fluid na opensa, nanatili si Russ na shoot first at ball dominant na gwardya. Someone na gagawin niya kung anong gusto niya at hindi na ako kontrol at napapaamok kahit na mismo ng coach niya. Pero sa kanyang prime, walang pwedeng magsabing hindi effective ang estilo na ito ni Westbrook. Sa ngayon nga nasa top 6 na siya ng best transition players in NBA history with Charles Barkley, Michael Jordan, LeBron, Derrick Rose at Giannis. Ang kanyang trademark move na rebound sa dulo, coast to coast in 4 seconds then magfi-finish ng madiin na dakdak ang naglagay sa kanya dyan. And kahit na madalas mang-agaw ng rebound sa kakampi para sa kanyang triple-doubles, it is safe to say na si Russ ang best rebounder sa kanyang position. Sa 15 taon niya sa NBA, he averaged more than 7 rebounds per game. And for a 6'4" guard, that is impressive. At by the time na magtapos ang kanyang karera, he would have 25,000 points and 10,000 assists. Dalawa pa lang ang nakakagawa niyan sa NBA, siya at si LeBron. 2 beses din siyang naging scoring champion at 3-time assist leader. He also made 9 All-NBA teams. Kaya by means of awards and stat line, walang duda. Parte si Westbrook ng top 20 players or even 15 of all time. Si Lance Stephenson, tinakdak pa rin ang ball. Si Lance Stephenson na ata ang kung may player kang dapat Yun mga ka-idol no? So, yun ang prime Westbrook mga ka-idol. So, napakagaling. Din na natin maitanggi na napakagaling ito nung nasa OKC pa mga ka-idol. So, ngayon lang mga ka-idol na nagkalitsi-litsi yung kanyang laruan nung kung saan siya napunta, lalo na doon napunta sa Lakers mga ka-idol. So, kahit pa paano, napakagaling. Din natin maitanggi na isa siya sa tatawagin nating napakahalimaw sa court mga ka-idol. So, sana nagustuhan niyo yung video natin mga ka-idol. So, dahil nakarating kayo dito, huwag niyo naman kalimutan, paki-like naman yung sa mismo video mga ka-idol. See you next video mga ka-idol. Maraming salamat.